Bagong addition sa ating mini GT collection. Sulit nga ba itong LB Super Silhouette Nissan S15 Silvia Advan? Tara, unbox na natin yan. What's up mga bro? Welcome back sa ating channel. Ito nga pala yung ating bagong unboxing video. Napanood mo na ba yung last natin na upload na kung saan in-unbox natin yung Skyline Kenmeri na white? Sobrang solid din ng diecast model na in-unbox natin na yun. Meron na kasi ako nung black na Skyline Kenmeri na gawa din ng mini GT. Akala ko mas maganda yon dun sa white. Ang di ko in-expect, mas nagustuhan ko pa yung white na Kenmeri compared dun sa black. Siguro kasi mas maganda yung pagkaka-clean look niya compared dun sa medyo badass looking ng black. Anyway, kung gusto mong panoorin yung unboxing video na ginawa ko dun sa mini GT Skyline Kenmeri, makikita mo yung video dun sa YouTube channel natin at dito na rin sa TikTok. In-upload ko nga rin pala yun dun sa ating Facebook page. Anyway, makakatulong ang iyong panonood, pag-like at pag-subscribe sa ating mga videos, pati na rin ang pag-share para mas madaling dumami ang ating community. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa S15 Silvia Advan, mainly ay yung color. Maganda kasi yung combination ng black tsaka red. Parang pag black at red yung sasakyan, may pagka badass looking, parang palaban. Ito yung first look ng S15 Silvia Advan. Sobrang pogi talaga nito, lalo na nung in-unbox na natin. Bagay na bagay ito dun sa i-unbox ko pa lang na parking diorama na kung saan Advan din yung design nun. So ito yung side profile ng diecast model. Makikita nyo na may Advan sa gilid, and then may decal ng Liberty Walk dun sa front bumper. Grill din yung design ng bottom ng front bumper. Ito naman yung side profile ng kabilang side ng model. Same lang yung design sa left at sa right. Rolling din yung kanyang wheels since lahat naman ng diecast model na ginagawa ng mini GT ay rolling. Ito naman yung itsura ng kanyang back. Malinis yung inserted na acrylic taillight at gusto ko yung pagkakaangat ng spoiler na meron pang nakalagay na Advan na decal. Sa top view naman, sa front side ng sasakyan ay black, and then yung red naman ay yung back part ng sasakyan. And then dun sa pinaka-roof ay meron nakalagay na LB Works na decal, and LB Performance decal naman yung nandun sa taas ng windshield. Sobrang linis nung pagkakabit ng Liberty Walk na decal dito sa front fascia ng sasakyan, and meron din nakalagay na decal dun sa sides ng bumper. So kung makikita nyo, HKS Bride yung nakalagay doon. Maganda yung concept na ginawa ng mini GT dito sa diecast model na ito. Kasi yung kanyang decal ay hindi ganun ka-busy. Kahit na medyo marami siyang nakakabit, puro white tsaka black lang yung mga decal. Kaya hindi ganun ka overpowering yung kanyang design. Kung di ako nagkakamali, yung chase version ng diecast model na ito, kulay red yung mags nung sasakyan. I think maganda rin kung makakuha tayo ng ganun, para mayroong ibang variation. Kung makikita mo yung interior ng diecast model na ito, right hand drive siya, and then pwedeng magkaroon ng improvement yung passenger seat at driver seat kung magkakaroon ng red na color yung mga upuan. And then pagdating naman doon sa roll cage, mas maganda siguro kung ginawa nilang red yung kulay nun instead of matte black. Bago ko nga pala makalimutan, may decal din pala ng Yokohama dun sa center ng rear part ng Nissan S15 Silvia Advan. So ito nga pala yung ilalim o yung under chassis ng diecast model natin. Detailed pa rin naman siya, pero unlike sa Kaido House, plain black lang yung kanyang color. Bagay ito na itabi dun sa black na Nissan Skyline Kenmeri dun sa ating i-unbox na diorama ng Advan. And then possible din na i-line up ko siya doon sa black na GTR R35 Nismo na binili ko doon sa Tokyo, Japan. Anyway, salamat sa panonood at see you sa ating next na unboxing video. Paalam!